Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Amang Diyos na sa langit, minsan pa muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa gabing ito, salamat po, O Diyos, sa patuloy na pag-iingat niyo po, O Diyos, sa amin. Salamat sa paglayo niyo po sa amin, sa anumang kapamakan. Salamat sa mga biyaya, pagpapala niyo, patuloy pinagkakaloob sa amin, Ama. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na patuloy pinagkakaloob sa aming buhay. Ama, minsan pa sa gabing ito, patuloy dinadulog namin sa inyo, O Diyos, ang live streaming, O God, sa gabing ito, Ama. Dalahin ko po, O Diyos, inyong pangunguna, O God, sa worship team, Ama. Hayaan niyo po, Panginoon, O God, na mapangunahan po kami, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo, O Diyos, sa gabing ito, O Diyos. At ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang may taas sa gabing ito, O God. Salamat po, O Diyos, Ama. Ganun din, Diyos, tinataas din po namin sa inyo, Diyos, yung anak na gagamitin na magdadala ng mensahe sa gabing ito. Ama, dalangin po namin, O God, patuloy na kayo po, O Diyos, ang siyang manguna po sa kanya, O God. Hayaan niyo po, O Diyos, na may hayag, Panginoon, na may linaw, may kapangyarihan, ang salita niyo po, O Diyos, sa amin, O God. Ama, dalangin ko po, Panginoon, patuloy kayo, Diyos, ang magbigay sa kanya ng fresh revelation, O Lord God. At patuloy, Ama, dalangin namin, O Diyos, na buksan niyo po, O Diyos, ang aming spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang aming puso, Ama. Dalangin po namin, Ama, naway kung ano man po, O Diyos, ang aming mapakinggan, Panginoon. Hindi lang po mapakinggan ito, bagkus tumo sa aming puso at isipan, O God, upang magsilbing kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Lord God. Hallelujah. Salamat, salamat po, O Diyos, Ama. Patuloy dinudulog din po namin sa inyo, O Diyos, ang live streaming na ito, Ama, sa technical department, Ama. Dalahin po namin, Panginoon, na pangunahan niyo po sila, O Diyos, na may ayos, na maayos po, Panginoon, O God, ang pag-set up nito, O God. Ang dalangin po namin, nawal, God, magkaroon ng malakas ng signal upang maging magtuloy-tuloy po, O Diyos, ang aming pakikinig po, Panginoon, O God. Hindi po maging sagabal, Panginoon, yung mahinang signal, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Inangkin na po namin, O God, na maging maayos at matagumpay ang gawain to, dahil alam po namin ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na mangunguna, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Ama. Purihin ka, sambahin ka. Ito ba ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To
Ama namin na sa langit, Lord, tanging iyong pangalan lamang ang aming itataas sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa lakas na ipinararanas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga araw-araw naming buhay, Panginoon. Nandyan ka upang punan ang aming mga pangangailangan, Lord. Lord, narito ang iyong mga kaloob sa inyong paanan. Ito'y aming binabalik ayon sa kalooban mo, Ama. Ama, dinadalangin ko, Panginoon, ang mga may trabaho, Panginoon, na pumapasok sa iba't ibang kumpanya, Panginoon, Ama. Ang munting negisyo, Ama. Palain mo po sila, Ama, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na inyong pinaparanas ang inyong mga pagpapala, Lord. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, ang hahawak ng mga kaloob na ito. Bigyan mo sila, Ama, ng katalinuhan, karunungan upang mapanghawakan nila ng maayos ang mga kaloob na ito, Panginoon, at magamit lamang sa kalalawak ng inyong ministeryo, Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoon, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, welcome po kayo sa sandaling ito, sa ating pong panonood o pakikinig ng salita ng Diyos. Naway sa gabing ito ay makinig po tayo ng may pangunawa. Kaya sabi ng Biblia, ang may pangdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Okay, so sa sandaling ito, dahil sa ngayon ay nasa spirit po tayo ng Christmas, ay ang ating message ay naka-inline pa rin sa Christmas. So ang atin pong text ay sikat na ito, at madalas ito po ay kino-quote ng mga ngaral. Ang atin pong text ay Matthew chapter 2 verse 1 to 12, at ito po ay ating pinamagatang are you satisfied with Christmas? Kayo ba ay masaya? Kayo ba ay satisfied? Yun po ang tanong. Ngayon, itong ating title ay patanong. Kasi po marami pong nagsiselebrate ng Christmas na una, ang kasiyahan ay nakabase sa mga party, yung mga ganyan, ano po, Christmas party, reunion, at marami pang iba. Subalit, ang kanilang pag-celebrate ay hungkag. Kaya hungkag kasi sa totoo lang, wala naman talaga ang Panginoon sa kanila. Si Kristo ay wala pa sa kanilang mga puso. Kaya ang celebration ng mga taong wala kay Kristo ay panglabas, pero sa pangloob ay wala pong kagalakan. Kasi po ang totoong kagalakan ay nagmumula lang sa ating tamang relasyon kay Kristo Jesus. Doon po natatagpuan natin ang true joy. Ngayon, marami po mga tao ngayon na hindi satisfied dahil po sa iba't ibang kadahilanan. Marahil hindi sila satisfied kasi nga mayroong kulang. At ang pinakapangunahing masasabi nating issue pagdating sa Christmas ay ang kawalan ng pananalapi o ang kakapusan o ang kakulangan. So dahil dito ay marami pong malungkot, lalo na po yung mga hindi nakatanggap ng 13-month pay, yung mga hindi nakatanggap ng bonus, at lalo na po yung mga walang trabaho. Ito po yung mga taong malungkot, ito po yung mga taong hindi masaya, ito po yung mga taong hindi satisfied kasi nga po, ang kanila pong konsepto sa pag-celebrate ng Christmas ay ang mga bagay material. Kaya pag wala ka nito, wala kang pera, hindi masaya. Kaya ang tanong natin ngayon, kayo po ba ay satisfied pagdating sa panahong ganito? Sa mga mananampalataya po, araw-araw po sa kanila ay Christmas. Kasi po, hindi lang naman ang Christmas ay tuwing Disyembre. Kasi ang spirit ng Christmas dapat ay nanatili sa mga mananampalataya.
yung pag-ibig, yung kapayapaan, yung pagpapatawad sa mga nasaktan o paghingi ng tawad kung ikaw man ay nakasakit. So, ibig sabihin, ang message ng Christmas is about reconciliation, pagkakasundo-sundo, at pagbibigayan, ayan. So, yung mga bagay na ito ay hindi lamang dapat sa panahong ito, sa panahon ng Kapaskuhan, kundi ito na po ay buhay ng mga mananampalataya. Ng buhay ng mga mananampalataya, kahit hindi Christmas o araw-araw, ang lifestyle nila ay kung meron, magbibigay, di ba? At kung ikaw ay nasaktan, ay matutong magpatawad. At kung ikaw naman ay nakasakit, humingi ka ng tawad. At yung kapayapaan sa puso natin, ang sabi ni Paul ay hindi malirip, ay nananatili sapagkat nung si Kristo ay sumasa atin, yung kapayapaan ay nasa ating mga puso. At ito ang biyaya ng Christmas. At hindi lang yon, yung pag-ibig. At mahirap naman pong magmahal na wala pong binibigay. So, maraming mga mananampalataya na hindi masaya kasi wala pong nagbibigay sa kanila. Pero actually mga kapatid, hindi dapat ganoon ang ating iniisip. So, meron pong dalawang lessons we learn from this story. Yung kinuha ko pong lesson ay dalawa lang. So, yung unang punto natin ay, what do you seek? Ano ba ang hinahanap mo? So, kung inyong mapapansin, ang hinahanap ng mga tao kapag may trabaho ka, 13th month, bonus sa mga binata't dalaga, girlfriend, boyfriend, sa mga bata, ang hinahanap nila, regalo. So sila ay naghahanap ng kung sinong mga bigyan ng mga regalo, katulad ng mga iniintay nila yung mga ninong at ninang nila. So yan ang hinahanap ng mga bata. Ang hinahanap ng mga bata, makabili sila ng laruan. Ayan. Pero tayong mga may edad na, madalas ang hinahanap natin, salapi. At yan ang number 1 na hinahanap ng mga tao, salapi. Kaya po mga kapatid, marami ngayong mga taong nanghahack ng account sa bangko kasi kailangan nila ang pera, lalo na po sa kapanahon ito. May mga time na may mga nang-hold up. Bakit? Kasi kailangan nila ang pera sa panahon ito. Kaya nga po, yung atmosphere ng Christmas, nagiging yung may dark side siya. So maraming mga nasa otoridad na nagtitake advantage dahil para magkapera dahil dito sa season na ito. So maraming mga negative side, na ang kauwian nito, ang hinahanap talaga nila, salapi o pera. Pero, ang pera ba ay totoo bang nakapagbigay ng kasiyahan sa tao? So masasabi nating, totoo, pero hindi iyan lubos. At ang dulot ng kasiyahan ng pera ay panandalian lang. Kaya, what do you seek? Ano ba ang hinahanap mo? So your level of joy at Christmas is directly related to what it is you seek. Ano ba ang hinahanap mo? Kapag mali ang hinahanap mo, of course, hindi ka makakadama ng satisfaction. O ng joy. So sa ating kapanahonan, ang hinahanap natin ay yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Okay. So, basahin po natin yung ating text sa verse 1 and 2. Ang sabi dito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Verse 2, ito po yung ating pinaka-key verse. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. So, itong mga matatalinong tao, kaya sila tinawag na matalino, kasi tama ang kanilang hinahanap. So, sino ang kanilang hinahanap? Yung ipinanganak na hari. Yun ang kanilang hinahanap. Saan sila nanggaling? Sa malayong dako ng silangan sila nanggagaling. So sila ay may hinahanap.
Tayo po mga kapatid, ano po ba ang ating hinahanap talaga sa mga ganitong kapanahonan? Ako po ay naniniwala na hindi po 100% na hinahanap natin yung presence ni Lord. Hindi. Karamihan, kadalasan, ang ating hinahanap yung mga bagay ng material sa mundong ito. O may mga tao namang naghahanap sa kanyang kapwa-tao na baka sakaling makatulong sa kanya. So, kapag ang ating hinahanap ay mali, ito ay nagdudulot ng walang satisfaction. Hindi ka satisfied. Hindi ka masaya. Bakit? Kasi mali ang hinahanap mo. Ako'y naniniwala na itong mga matatalinong tao na ito o yung sabi ng Biblia, mga wise men. Kaya sila wise, kaya sila matalino. Ako'y naniniwala sapagkat tama ang kanilang hinahanap. Sino ang kanilang hinahanap? Si Kristong Hari na isisilang. Siyon ang kanilang hinahanap. Ang tanong mga kapatid, hinahanap ba natin ang Panginoong Hesukristo sa panahong ito? O alam niyo pa ba? Ang paghanap kay Kristo Jesus ay hindi lang sa kapanahon ng Kapaskuhan. Araw-araw, hinahanap natin ang Panginoon, yung kanyang presence. Sapagkat siya rin naman ang may sabi, if you seek me with all of your heart, you shall find me. At itong mga pantas na ito, itong mga matatalinong tao na ito, naniniwala ako na hinahanap nila ang Panginoon ng buong puso. Kasi hindi sila maghahanap ng ganon na lamang kung hindi buong puso silang naghahanap. So ikaw, ano bang hinahanap mo? Pera? Ano bang hinahanap mo? Pag-ibig? Ano bang hinahanap mo? Mga bahay o bagay na material? Ano bang hinahanap mo? Tingnan po natin ang ating puso. Siyasatin natin ang ating mga puso. Ano ba talaga ang ating hinahanap sa buhay? Sulitin ko, itong mga pantas na ito o matatalino, kaya sila tinatawag na matalino. Ako'y naniniwala na isang taong matalino, si Kristo ang hinahanap. Bakit nila hinahanap si Jesus Christ? Ang sabi dito, naparito kami upang siya'y sambahin. So, hinahanap nila ang Panginoong Hesukristo para sambahin. Ikaw ba? Tayo ba? Hinahanap ba natin ang Panginoong Hesukristo para siya sambahin? Sa panahon bang ito ay meron bang puwang sa puso natin na sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan? So, hinahanap nila ang Panginoon. Ano ang kanilang dahilan? To worship the Lord. To worship the King of Kings. Kaya mga kapatid, sino ang hinahanap mo? At tinan ninyo, bakit sinasabi kong kapag mali ang hinahanap natin, nagdudulot ito ng hindi po satisfied na buhay? Bakit? Kasi mali. Si Kristo, ang ating Hari, ang ating Panginoon, nasa Kanyang lahat ng bagay. Siya ang may likha ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. At kung siya ang may likha at may-ari ng lahat ng bagay, bakit hindi siya ang hanapin mo? Sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, hanapin natin yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. At huwag yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Itama natin ang ating paningin. Hanapin natin ang tamang tao. Walang iba kundi si Kristo na Diyos na naging tao. Sapagkat nasa Kanyang alin? Kapayapaan, kapatawaran, pag-ibig, ano pa? Kasiyahan, kagalakan. Nasa ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya ang ating hanapin. At alam ko kung siya ang hanapin mo, ibibigay niya sa iyo yung mga bagay na kailangan mo kapag siya ang iyong uunahin. So, mga kapatid, prioritize your priority. Number 2, what do you give? Una, what do you seek? At pangalawa, what do you give? Your level of joy at Christmas is directly related to what you give, not what you get.
So ano ba ang iyong maibibigay? Ngayon, itong mga pantas na ito, itong mga matatalinong tao na ito, hinahanap nila ang Panginoon with all of their hearts. At sapagkat hinanap nila ang Panginoong Jesucristo ng buong puso, natagpuan nila. At matyaga nilang hinanap. Tingnan po niyo yung ating text. Sa verse 10 ng chapter 2 ng Matthew, ang sabi po dito, nakita nila yung bituin sa silangan. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroonan ng bata. So ang guide po nila ay ang bituin. Nung makita nila ito, nagkaroon sila ng kagalakan. Tingnan niyo mga kapatid, bituin pa lang ang nakita nila, pero tuwang-tuwa na sila. So sila ay naghahanap ng may kagalakan. Tayo po ba ay naghahanap kay Kristo Jesus ng may pananabik at kagalakan? So tingnan po natin ang ating puso. Ano ba ang kondisyon ng ating puso? Hinahanap ba natin ang Panginoong Jesucristo na may pananabik at kagalakan? So ang sabi dito sa verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila. Ito na yun mga kapatid. At sinamba ang bata. So, tama ba yung kanilang sinabi? Na hinahanap nila ang hari, si Jesus Christ, para sambahin. O nung makita nila ang bata, sila ay nagpatira pa at sinamba ang Panginoong Jesucristo. At pagkatapos ng kanilang pagsamba, ay inihandog din nila sa Kanya ang mga dala-dala nilang ginto, insenso, at mira. So, what do you give? So mga kapatid, itong tatlo na ito ay may kanya-kanyang dala. So those who worship Christ, give. Those who do not or will not give, do not worship either. Sa mga kapatid, sa panahon ng Kapaskuhan, hinahanap nila ang hari, ang Panginoon, na may pananabik at kagalakan. Matyaga nilang hinahanap. At ang sabi ng Biblia, seek and you will find. So nakita nila yung kanilang hinahanap. Ngayon, nung makita nila yung kanilang hinahanap, sinamba nila. At ang tanong, tama ba ang kanilang ginawa? Of course, ang object ng ating worship ay si Jesus Christ. Siya ang object ng ating worship. Siya ang object ng ating faith. Kasi siya ang pinadala ng Ama. In behalf of God the Father, si Jesus Christ ang pinadala ng Ama. So siya ang object ng ating faith. So tama ang kanilang object ng pagsamba. Hindi sa kung kani-kanino at ano-anong bagay, kundi si Kristo Jesus ang kanilang sinamba. At ang kanilang pagsamba may kalakip na kaloob. Kaya sabi nga mga kapatid, ang mga sumasamba sa Panginoon ay nagbibigay. Subalit yung walang ibinibigay, sabi nga dito, hindi sumasamba kay Lord. Bakit? Kung inyong mapapansin sa Old Testament, ang pagsamba nila, ang paraan ng pagsamba ay paghahandog. Naghahandog sila. Si Cain at si Abel ay may handog. So, ibig sabihin, pag sumamba ka kay Lord, meron kang ibinibigay. So, sa panahon ng Christmas, huwag mong isipin kung ano ang matatanggap mo. Isipin mo kung ano yung maibibigay mo kay Lord sa my birthday. Hindi ba? Madalas, inintay natin na tayo ang bibigyan, hindi naman ikaw may birthday. Hindi ba? So, ang may birthday ang dapat binibigyan, hindi yung walang birthday. So, sa pagbibigay ng regalo, of course, ang binibigyan, yung may birthday. So, hindi po ba? So, tayo, nag-expect tayo ng regalo. Hindi naman natin birthday. Hindi ba? So, mga kapatid, ano ba ang ibibigay natin kay Lord? Itong tatlong ito, may binigay sila. Yung una, gold. At itong kanilang binibigay ay may sinisimbolo. Gold,
frankincense at saka myrrh o mera. So, itong kanilang ibinibigay, meron tong sinisignify. May tatlong phase dito na sinisignify. Ano ibig sabihin? Yung gold ay nag-signify ng kingship ni Jesus Christ. Yung frankincense, nag-signify ng kanyang divinity o pagka-Diyos. At yung myrrh naman, yung mera, ay nag-signify ng kanyang suffering. Sapagkat alam natin, ang Panginoong Kristo ay ihahandog. Ipinanganak siya, kaya siya ipinanganak kasi ihahandog siya para sa kasalanan ng tao. So, mga kapatid, kapag tayo'y naghanap sa Panginoong Kristo, hinanap natin ang Panginoon para sa isambahin at maghandog. So, ano ba ang may handog natin? Wala naman tayong maihandog kay Lord sapagkat siyang may-ari ng lahat ng bagay kung tutusin. Pero ang magandang ihandog mo sa Panginoon, yung puso mo. Yung puso mo. Kasi, tingnan nyo, lahat ng bagay kay Lord naman. Kahit ikaw nga, ano mo may-ari sa iyo, ang Panginoong Kristo. Ang katawan mo, siyang lumikha. Pero ang mahalaga sa Panginoon, yung puso mo. Kasi yung puso mo, doon nagsisimula yung iyong desisyon, yung iyong pagkatao. Tingnan niyo. Si Catherine Coleman, nung marinig ko sa kanya, ang sabi niya kay Lord, uulitin ko. Nabanggit ko na ito sa Sunday service pero uulitin ko pa rin. Ang sabi ni Catherine Coleman, nasabi niya, Lord, I have nothing. I am nothing. Wala akong maibigay sa iyo. Talento, wala akong kakayanan. Wala. Pero ang sabi niya, meron ako. Meron ako na ibibigay ko sa iyo. Ang sabi niya, yung puso ko. Sa iyo na, Panginoon. Ibibigay ko sa iyo yung puso ko. Of course, pag ang puso mo, ang ibinigay mo kay Lord, yung kabuuan ng pagkatao, na ibigay mo na sa Kanya. So mga kapatid, wala naman tayong ibang maibigay kay Lord na mas mahalaga kundi yung puso natin. Kaya nga sinabi ng Biblia, love the Lord your God with all your heart. So puso ang ating maibigay kay Lord. Kaya sa Kapaskuhang ito, o bawat Christmas, taon-taon, sabihin natin kay Lord, Lord, binibigay ko sa inyo ang aking puso. At ito lang po ang mabibigay ko sa iyo. Ang aking puso, ang aking buong buhay. Inihandog ko sa iyo ito bilang pagsamba sa inyo. Wala lang po akong maibibigay sa inyo, Panginoon, kundi ang buhay kong ito. At of course, kapag ibinigay natin kay Lord yung ating puso, yung ating buhay, kasama na lahat ng meron tayo. Binibigay natin sa Panginoon, ito ay tanda ng ating pagsamba sa Kanya. Sa mga kapatid, what do you seek? Ano ba ang hinahanap mo? Pera? Tao? Material na bagay? What do you give? Ano ba ang maibibigay mo sa Panginoon? So katulad ng nabanggit ko kanina, ang ating hahanapin ay yung lumikha sa atin. Ang ating hahanapin ay yung pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang ating hanapin, yung nagmahal sa atin, na binigay niya ang kanyang buhay kasi mahal niya tayo. Siya ang ating hanapin. At sino ang ating pagbigyan ng buhay? Yung nagbigay rin ng buhay. Si Kristo ay nagbigay ng buhay para sa ating lahat. Tayo ay maligtas. Kaya naman, tayo rin naman ay magbibigay ng buhay sa Diyos. Katulad ni Kristo na nagbibigay ng buhay sa atin. So yung buhay natin, yung puso natin, ibigay natin sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, kapag ginawa natin ito, wala nang mas higit pa doon sapagkat mararanasan natin ang kagalakan mula sa Kanya. So, sa Kapaskuhang ito, what do you seek? What do you give? Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at panonood. Nawa ay itong mga napag-aralan natin ay i-apply natin. Hanapin natin ang Panginoon at ibigay natin ang ating puso at buhay sa Kanya. Sapagkat kapag ibinigay natin ang ating puso at buhay sa Panginoon, mag-multiply pa ito ng maraming buhay.
ay pagpapalain ng Panginoon at kalulugdan sapagkat tama ang ating hinahanap at tama ang ating pinagbibigyan ng ating puso at buhay. Nawa sa Christmas na ito po ang ating gagawin. So tayo po manalangin. Salamat po Ama sa mensahe po ninyo sa sandaling ito. Dalangin po namin na naman po ang sinasabi ng inyong salita ay may sagawa po namin sapagkat ito ay nakalulugod sa inyo. At aming Ama, kung sino man ang nangangailangan ngayon, kayo pong mag-provide ng kanilang pangailangan. At dalangin po namin aming Ama na ang Panginoong Jesucristo nawa ang aming hanapin. Ang Panginoong Jesucristo nawa ang aming pananabikan. Sambahin, tulungan niyo po kami, tulungan ng mga bagay nito sapagkat ito po ang inyong kinalulugdan. At kung ginawa namin ito, Ama, kung gagawin po namin ito, katulad ng mga pantas o matalinong tao, kami rin naman ay mataguri ang mga matatalinong tao. Ako'y naniniwala na ang isang taong matalino, ang hinahanap ay ang Panginoong Jesucristo. Ako'y naniniwala na ang taong matalino, ang pinagbibigyan ng kanyang puso at buhay, walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat Lord God, ito po ang inyong nire-required sa amin. At ang wika po ninyo, seek ye first the kingdom of God. At ang sabi po ng inyong salita sa aklat ng Jeremiah, if you seek me with all of your heart, you shall find me. Hallelujah. Yes, Lord God. At aming Ama, ang sabi ng inyong salita, love the Lord your God with all your heart. Kaya ang aming pong binibigay sa inyo, ang aming mga puso at buhay, gamitin niyo po ito para sa kasiyahan po ninyo. Salamat po. At sa mga nakikinig at nanonood ngayon, I declare blessing, prosperity, victory. Sa mga may sakit, I declare healing and I speak healing. At sa mga nangangailangan, God will supply all your needs. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po aming Diyos. Salamat po. Salamat po. God will bless you exceedingly and abundantly. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In Christ's name, Amen and Amen. Salamat po mga kapatid. At i-apply po natin kung ano man ang ating napag-aralan. At yan, pagpapalain tayo ng Diyos. Muli, salamat sa inyong panonood at pakikinig. Yeah.